Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Higit 100 aftershocks na ang nararamdaman sa mga lugar na naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Mindanao. Alamin natin ang latest mula kay Justin Ignacio. Justin? Siya umabot na sa mahigit 100 aftershocks ang nararanasan ngayon ng ilang apektadong lugar matapos yung manigang magnitude 7.8 na lindol nitong umaga. Kinumpirma ito ni Office of the Civil Defense spokesperson Junie Castillo, kaya patuloy na pinag-iingat ng ahensya ang publiko at maging alerto pa sa inaasahan pang aftershocks. Iniulat pa ni Castillo na apektado rin ang ilang mga katao sa Davao Occidental, General Santos City, South Cotabato at ilan pang lugar dahil sa lindol, at inaalam pa nila sa ngayon ang datos kung ilan ang mga hindi nakaligtas. Ay naman sa Emergency Operations Center ng Office of the Civil Defense Region 12, umakyat na sa 12 ang bilang ng mga nasawi sa Sarangani, General Santos City, kung saan siyam dito ay mula sa General Santos, habang 3 naman ang mula sa Glan Sarangani. Sa Sarangani, sa inisyal din na ulat, 3 ang nasawi sa Davao Occidental at naitala rin ang mahigit 120 sugatan. Pagdating naman sa structural damage, iniulat ni Castillo na apektado ang General Santos International Airport, isang torre sa Gensan at ilan pang pasilidad sa Sarangani at iba pang lugar. Ayon pa kay Castillo, kaugnay naman sa tsunami, wala pa anyang significant report silang natatanggap, bagamat may inisyal na biniberika kaugnay ng pagtaas ng tubig sa ilang lugar. Ilan ding mga kuryente at linya ng komunikasyon ang naiulat na naputol, kaya ilang tauhan na rin ang napunta sa mga apektadong lugar para maisaayos ito. Yan na muna, Tess. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justin Ignacio. Ramdam din ang pagyanig sa ilang lugar sa Davao Region. Sa nalubhang ikinatakot ng mga guro at estudyante sa kasagsagan ng balik eskwela. Alamin natin ang detalye mula kay Ernel Tokmo. Ernel? Christian, binalabog ng malakas na lindol ang flag ceremony sa Mahihay Elementary School sa bayan ng Malita, Davao Occidental matapos yung manigang magnitude 7.8 na lindol bandang alas 7 kaninang umaga. Bumigay pa ang instruktura sa likurang bahagi, ngunit ayon sa pamunuan ng eskwelahan, wala namang nasaktan sa insidente. Ramdam sa buong Davao Region ang lindol at sa pinakamataas na building sa Davao City makikita ang paggalaw ng gusali at ang pagsayaw ng tubig sa swimming pool sa rooftop. May mga bitak na namataan sa naturang gusali. Nagsilabasan naman ang mga tao sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City at kwento ng mga watcher at pasyente, nagunahan silang makalabas ng building dahil sa lakas ng pagyanig. Sinusuri naman ng mga otoridad ang mga gusali kung mayroong pinsala. Samantala, nandito tayo ngayon sa General Santos City kung saan marami ring gusali, fast food chain at iba pang mga struktura ang napinsala, at iniikot pa natin ang lugar para sa iba pang mga naging danyos ng malakas na lindol. Patuloy rin ang assessment ng mga local disaster teams, lalo't may mga naiulat na pinsala sa ilang lugar sa Soc-Sargent Region at sa Davao Region. Ako si Ernel Tokmo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Ernel Tokmo. Naghain ng manifestation ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na nagsasabing hindi na kailangan ng tugon ang isinumiteng sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ayon kay House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pinili nilang magsumite ng manifestation dahil hindi naman direktang sinagot ng kampo ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya. Git ng prosekusyon, nakatuon lamang sa procedural issues at walang direktang paliwanag o ebidensya kaugnay ng mga akusasyon ang sagot ni VP Sara. Samantala, pinaghahandaan na ng prosecution panel ang pre-trial na nakatakdang isagawa ngayong Hunyo at ang formal na paglilitis sa July 6. Alinsunod ito sa itinagdang schedule ng Senate Impeachment Court. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, sa Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, sa Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Christian Bascones. Magandang hapon.